Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Ken, na takot na tumatakbo na parang may humahabol sa kanya at may hawak siyang kakaibang nilalang sa kanyang mga kamay at bigla siyang bumangga sa isang bagay na hindi nakikita. Pagtingin niya ay napansin niyang may mga ibon na nakaupo sa isang invisible na harang, biglang may isang tao na may kinontrol na aparato at biglang bumababa mula sa langit ang isang metal na bagay papunta sa kanya. Pagkatapos habang nasa klase ay ibinahagi ni Ken sa kanyang mga kaibigan ang pagkakadiscover niya ng isang demonic particle, dahil sa pagiging matalino niya ay dinala niya ito pauwi para pag-aralan at ang particle na ito ay lumabas na isa palang may 4 na paa na demonyo. Habang ikinukwento niya ito ay pinutol siya ng guro at tinanong kung naitapon na ba niya ng maayos ang nilalang. Ipinakilala ni Ken ang kanyang kasama na tinawag niyang Ana dahil sa tunog na ginagawa nito at Ana lang ang kaya nitong sabihin kaya't tinawag niya itong Ana. Malinaw ang pagkakahalintulad nito sa Pokemon kaya't biro ni Ken at siguradong kakasuhan sila ng Nintendo at alam mo na hindi na magkakaroon ng ikalawang season, tapos na at bankrupt na. Balik sa kwento ang nilalang ay kahawig ng aso. Pero parang galing ito sa impyerno dahil sa sunog ang hitsura at nang tumunog ang nilalang ay natakot ang lahat ng naroon, nagulat ang guro at sinabihan si Ken na itapon na ang demonyo. Habang pauwi ay nadaanan ni Ken ang isang madre na nangangaral sa kalsada at nakakita rin siya ng ilang demonyo na nag-aagawan sa pagkain, pero agad din silang pinalayas ng isang lalaki at sabi ni Ken, ang cute ng mga nilalang at nagtataka siya kung bakit kinamumuhian sila ng lahat. Bigla na lang may lumapit na mga bully at pilit siyang pinapapili kung itatapon ba niya si Ana. Sabi raw ng mga magulang nila na mabilis dumami ang mga demonyo na parang salot, pero tumanggi si Ken na saktan ang kanyang kaibigan. Biglang dumating ang madre at sinubukan na mapakalma ang lahat pero sinabi ng mga bully sa madre na si Ken daw ay nagpapalaki ng batang demonyo. Nang lumabas si Ana mula sa kulungan ay biglang nagbago ang ugali ng madre at naging agresibo siya at pilit na kinukuha ang demonyo mula kay Ken. Sinasabing kasalanan ang gumawa ng demonyo at dahil dito ay muling tumakbo si Ken. Samantala ay iniulat sa balita na ang mga demonic particles ay nagmula sa isang lugar ng nuclear testing at kumakalat na sa buong mundo dahil sa hangin. Ang mga particle na ito ay nagiging mga demonyo na mga nilalang na kinamumuhian ng sangkatauhan. Habang nanonood ng balita at doon ay nabanggit ng nanay ni Ken si Kuo, na ang kanyang anak ay hindi katulad ng iba na nandidiri sa mga demonyo at sa halip ay sinabi niyang inaalagaan pa nga ni Ken ang isa na labis na ikinagulat ng kanyang katrabaho. Samantala ay masayang naglalaro si Ken kasama si Ana habang hinihintay ang kanyang ina matapos ang trabaho. Pagdating ng kanyang nanay ay agad siyang niyakap at hinahaplos ang mukha ni Ken habang napatingin sa kanyang pulang pilat. Habang nasa biyahe pauwi ay tinanong ng ina ang anak tungkol sa naging araw nito. Sagot ni Ken na nabigla raw ang lahat sa kanya na hindi na ikinagulat ng ina dahil sanay na siya sa anak. Sa tuwang nakita ang kasiyahan ni Ken ay pinayagan siya ni Kuo na manatili kasama ang demonyo. Tuwang-tuwa ang bata at halos tumalon siya sa saya. Makalipas ang 3 buwan ay nakita ni Ken at Ana ang isang grupo ng mga lalaking kilala bilang mga demon user sa parke. Sila ay kinontrata ng syudad para bawasan ang bilang ng mga demonyo. Ginagamitan nila ng shock collar ang kanilang mga alagang demonyo para makontrol ang mga ito at pinapatay naman nila ang ibang demonyo na wala ng silbi. Kapag pumapalya ang isang demonyo sa kanyang misyon ay pinaparusahan ng lalaki ang demonyo sa pamamagitan ng pagpapakuryente rito, dahilan para mawalan ito ng buhay at bumagsak sa lupa at pagkaalis ng mga lalaki, lumapit si Ken sa patay na demonyo at inalis ang shock collar nito. Isinuot niya ito kay Ana para hindi siya mapagkamalang ligaw at masaktan ng ibang tao at pagkatapos nito, inilibing niya ang bangkay ng nilalang at nalungkot siya para rito. Habang kumakain ng hapunan ay sinabi ni Ken kay Ana na may mga demonyo raw na may misteryosong kapangyarihan, binanggit niya ang isang chismis tungkol sa isang demonyo sa rehiyon ng Kitcho na kayang bumalik sa nakaraan. Habang kumakain ay humingi siya ng toyo sa kanyang ina ngunit nadulas ito mula sa kamay ng ina at bumagsak sa sahig at agad itong nawala. Nagulat sila at nagtanong kung ano ang nangyari at hanggang sa umakyat si Ana sa mesa at iluwa ang toyo, at muling itago ito at pinapakita ang kanyang kakayahan. Kalaunan ay sinubukan ni Ken at Ana ang mga bagay na kaya niyang itago. Natuklasan ni Ken na kaya ni Ana mag-imbak ng maliliit na walang buhay na bagay sa loob niya at labis siyang namangha. Pero hindi nila alam na lihim silang kinukuhanan ng video ng mga madre. Sa isang pagkakataon ay pinakuha ni Ken kay Ana ang yakisoba na nilamon nito 3 araw na ang nakalipas,
Laking gulat niya na mainit pa rin ang pagkain na ibig sabihin ay hindi gumagalaw ang oras sa loob ni Ana. Nang makita ito ay naisip ni Kuo kung gaano ka-useful ang kakayahang ito kaya't sinabi niya kay Ana na hintayin ang ilang pagkaing malapit ng masira na isang matalino na ideya. Biglang may kumatok na madre sa kanilang bahay at tinanong nito kung may itinatago pa silang demonyo. Pilit siyang sinasaway at sinasabing kasalanan ang magtago ng demonyo sa bahay at dapat nila itong itapon o ibigay sa kanya. Sinubukan nilang kumbansihin ang madre na kapakipakinabang ang demonyo dahil kaya nitong mag-imbak ng gamit pero hindi natitinag ang madre. Sinabi niyang alam niyang may demonic particles sa katawan ng anak ni Kuo at hindi na ito magtatagal. Aniya ay parusa raw ito ng Diyos dahil sa pakikisalamuhan niya sa mga demonyo. Dito na isinara ni Kuo ang pinto at pinaalis ang madre at habang may luha sa kanyang mga mata, hinaplos niya ang mukha ng kanyang anak at naalala ang panahong dinala nila ito sa ospital. Sinabi ng doktor noon na hindi na ito magtatagal dahil sa demonic particles sa loob ng kanyang katawan na sa kalaunan ay lalabas. Samantala ay ipinaalam ng madre sa isang peace organization na may pamilya umanong nagtatago ng demonyo na may kakayahang mag-imbak. Isinulat ng ahente ang impormasyon sa system at agad itong ni-red flag na sa kanyang opisina. Tinitigan ni Jinjiro at ito ang presidente ng organisasyon ang larawan ni Ana sa screen at agad nagutos na hulihin ito buhay man o patay. Pagkatapos ay tumingin siya sa litrato ng isang babae na may matapang na ekspresyon sa mukha. Sa kabilang bahagi ng lungsod ay isang demonyo na ang pangalan ay Casper ang nahuli ng isang lalaki gamit ang mga tentacles niya, pero pinagalitan siya ng kanyang amo dahil pinatay niya ang kanyang invisibility. Samantala sa parke ay masayang pinapanood ni Ken ang isang demonyo nang biglang dumating ang mga bully at pinatay ang nilalang. Tinawanan nila si Ken at tinawag siyang tanga at biglang may hindi nakikitang bagay na paparating sa kanila at mabilis na dinepensahan sila ni Ana. Pinatalsik niya ang isang invisible na truck na muntik na sa kanilang tumama. Lumabas mula sa truck ang isang demon user na nagsabing isa siyang bounty hunter at pinilit niya si Ken na ibigay si Ana. Biglang nagliyab ang kanyang truck at napansin ito ng mga tao kaya't nagsimulang magsitakbuhan. Samantala sa trabaho ni Kuo ay narinig niya sa balita na may truck na bumangga sa parke malapit sa mga bata kaya dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Habang nangyayari ito si Ken ay tumatakas mula sa bounty hunter at biglang may bumagsak na mga metal sa kanya, pero muli siyang pinrotektahan ni Ana na muli silang tumakbo at pinakuryente ng hunter si Casper para pasunurin at ipahabol sa kanila. Nahabol sila ng demonyo at hinawakan ng hunter si Ken sa leeg. Pero para maprotektahan si Ken ay ginamit ni Ana ang kapangyarihan niyang kopyahin ang isang bagay na nilamon niya dati, nabigla ang lalaki at nabigyan sila ng pagkakataong makatakas, samantala ay dumating na ang ina ni Ken sa parke at nakita ang mga epekto ng nangyaring kaguluhan. Narinig niya na may lalaking humahabol sa isang bata na may kasamang demonyo kaya agad siyang tumakbo para hanapin ang anak niya, samantala ay naghuhugas ng mukha ang bounty hunter at nagbabantang papatayin si Ken. Bigla nilang nasalubong ang madre na agad siyang ininsulto at tinawag siyang nakakadiring demon user, dahil dito ay inutusan niya si Casper na gawing invisible ang mga damit ng madre at hindi pa siya nakontento, pati balat nito ay pinawalang bisa at sunod ay inutusan niyang gawing invisible ang lahat ng bagay sa lungsod para mabilis nilang mahanap si Ken. Nagawa ito kaagad at agad nilang natunton ang magkaibigan at sinubukan ng lalaki na hulihin sila, pero lumaban sina Ken at Ana na binato nila siya ng pintura para makita siya. Sinurpresa pa siya ni Ana sa likod at binato ng bato sa mukha at dahil sa matinding galit ay muling naging invisible ang hunter at brutal na binugbog si Ken. Kinuha niya ang kutsilyo at tinangkang patayin si Ken pero nilamon ito ni Ana at ibinalik sa kanya, dahilan para siya ay masusugatan ng malala. Pagkatapos nito ay maingat na lumapit si Ken kay Casper at inalis ang collar nito. Pinalaya siya mula sa kontrol ng kanyang amo at dumating na rin si Kuo na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang anak, niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at masayang muling nagkita. Ngunit sa hindi nila alam ay unti-unting bumabangon ang bounty hunter at galit na galit pa rin, inihagis niya ang kutsilyo papunta sa kanila at sa sandaling iyon ay hinaranggan ni Kuo ang kanyang anak at tinamaan siya sa dibdib, nang muli pang umatake ang lalaki ay agad siyang nilamon ni Casper. Ngayon ay nasa isang napakalungkot na sitwasyon si Ken at hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina habang umiiyak siya, walang magawa na patingin siya sa kanyang relo at bigla siyang nakaisip ng plano. Maya-maya ay may lalaking nakasalubong si Ken habang papunta siya sa rehiyon ng Kisho,
Dahil malayo ang lugar ay tinanong ng lalaki kung bakit siya pupunta roon. Naalala ni Ken na inutusan niya si Anna na bantayan at i-preserve ang bangkay ng kanyang ina dahil may naisip siyang plano, ang hanapin ang demonyong may kakayahang bumalik sa nakaraan. Naniniwala siyang ito lang ang paraan para muling buhayin ang kanyang ina at binalaan siya ng lalaki na mag-ingat at saka umalis. Nagpatuloy si Ken sa kanyang paglalakbay kasama si Anna at sa isang bodega, naghahanap si Ken ng pagkain at tinulungan siya ni Anna na gumawa ng parol. Biglang may lumitaw na halimaw na kahawig ng papaya at sinubukan na kainin si Ken at agad silang tumakas. Hinadlangan ni Anna ang nilalang sa pamamagitan ng pag-ipon ng mga bakal para isara ang daan, nabuksan niya ang pinto at gumawa ng harang para hindi sila habulin ng halimaw. Nakapasok sila sa isang sirang gusali sa loob ng isang danger zone para sa mga demonyo at doon sila pansamantalang na mahinga. Habang natutulog si Ken ay ginigising siya ng isang demonyo at laking gulat niya nang malaman niyang may boses na nagsasalita mula sa collar ng nilalang. Sinabi ng boses na ang pangalan ng nilalang ay Baron at isa itong balon demon. Sinundan ni Ken si Baron hanggang sa marating niya ang lalaking kausap nito na ang pangalan ay Yuri. Dumating ang mga kaklase ni Yuri at nag-aalala sila dahil mag-isang naglalakbay si Ken. Pinayagan nila siyang sumabay sa kanilang truck dahil papunta rin sila sa kanluran. Isa sa kanila ay si Ino na nagbigay ng pagkain kay Ken at ipinakilala niya ang driver bilang si Tada, at si Uraga naman bilang kanilang security guard. Sila raw ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng transportasyon. Hindi pinalampas ni Ken ang pagkakataon at pinalipad niya si Baron sa ere, ngunit biglang may grupo ng mga demonyo na sumugod papunta sa kanilang truck at pinaputukan sila ni Baron para itaboy. Kaso may isang demonyo na sumakay sa truck kaya't agad na ipinagtanggol sila ni Anna sa pamamagitan ng paghagis ng kariton ng grocery sa nilalang. Pinuri ni Yuri si Ken na masayang hinahaplos si Anna at sabay silang kumain habang dumaraan ang truck sa lungsod na puno ng mga demonyong walang gravity. Sinabi ni Ted sa bata na kaya ng mga demonyong ito na baguhin ang anyo ng lupa at sirain ang mga truck. Lumapit naman si Yuri at tinanong kung bakit mag-isang naglalakbay si Ken at sa tanong na ito, inamin ni Ken na may gusto siyang iligtas na tao at dahil nakaramdam ng simpatiya, ipinakita ni Yuri ang larawan ng kanyang nakababatang kapatid na may sakit na isang taong gusto rin niyang iligtas. Kapag sapat na ang ipon niya ay plano niyang magbukas ng sariling tindahan at mag-resign sa trabaho para maalagaan ito, pero bigla niyang nakita ang isang anunsyo na naghahanap kay Anna para sa agarang pagkakahuli nito, kapalit ng gantimpalang 100 milyong yen. Dahil sa tukso ng pera ipinakita ni Yuri ang alok kay Teda at sinubukan na kumbansihin ito na hulihin si Anna para matupad ang kanyang mga pangarap, ngunit hindi interesado si Teda at sinabi niya na ikakahiya siya ng kapatid niya kung sasaktan niya ang isang bata at ang kaibigan nito. Dahil sa inis ay inutusan ni Yuri si Baron na salakayin si Teda na halos ikinamatay nito, sumunod ay inatake rin niya sina Eno at Ken at tinangkang iligtas ni Eno si Ken at pilit siyang kumapit kay Uraga. Pero sa huli siya rin ay namatay. Hinabol ng demon user ang magkaibigan hanggang makarating sila sa tulay at inutusan ni Ken si Anna na tanggalin ang mga tornilyo ng tulay, dahilan para bumagsak ang kabilang bahagi at hindi na sila masundan ni Yuri at sa proseso, muntik nang mahulog si Anna sa tubig pero nailigtas siya ni Ken. Habang pinapanood ng lalaki ang pagtakas nila at pinarusahan niya si Baron at inutusan itong maghanap ng ibang tulay, samantala ay nagkubli sina Ken at Anna sa likod ng isang bato at bigla na lang sumulpot si Baron sa likod nila, pero buti na lang ay hindi sila nakita. Kinabukasan ay nakita nila na nagkampo ang mga humahabol sa kanila malapit sa pinagtaguan nila, sinubukan pasayahin ni Baron ang kanyang amo sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulaklak pero tinanggihan ito ni Yuri at tinawag siyang nakakadiri. Muling nagtangkang tumakas sina Ken at Anna pero naramdaman ni Yuri ang kanilang presensya at tumakbo sila palayo kay Baron papasok sa gubat. Bigla namang sumama sa habulan ang truck ni Yuri kaya napilitan ang dalawa na sumabay sa mga demonyong walang gravity. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Baron gamit ang mga karayom kaya nahulog silang dalawa sa lupa. Wala na silang matakbuhan habang papalapit ang truck ni Yuri at doon ay huminto ang truck at inakala ng lalaki na napatay na niya ang bata at ang demonyo. Pero nang tingnan niya ay buhay pa si Ken dahil muling iniligtas siya ni Anna gamit ang kanyang kapangyarihan. Sumakay si Anna sa truck habang nakikipaglaban si Ken kay Baron at inabsorb niya ang kwelyo ng nilalang at inihagis ito kay Yuri. Dahilan ng isang pagsabog ng apoy at pinatakbo ng lalaki ang kanyang truck papunta sa gilid ng bangin kahit na si Anna ay nasa loob pa rin, sumigaw si Ken kay Anna na bumaba pero hinuli siya ni Yuri.
Sinubukan na iligtas ni Baron si Anna at ang kanyang amo pero nahuli siya ng mekanikal na kamay ng lalaki at nahulog siya at namatay. Habang muling nagkita sina Ken at Anna ay tahimik na nagluksa si Baron sa pagkamatay ng kanyang amo, pinapatunayang mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat ng pagmamalupit. Maya-maya ay muling nagpatuloy sa paglalakbay sina Ken at Anna at biglang tinawag sila ni Teda at Eno. Dito na isiniwalat na sinadya ni Baron na huwag tamaan ang mahahalagang bahagi ng katawan nila, at kunwaring pinatay sila para iligtas ang kanilang buhay. Sinubukan nilang kumbansihin si Ken na bumalik sa Tokyo pero tumanggi ang bata. Determinado siyang makarating sa rehiyon ng Kicho at para matulungan siyang mabuhay, binigyan siya ni Teda ng ilang gamit para sa paglalakbay. Samantala sa isang enchanted na kagubatan ay may lalaking tumatakas mula sa isang demon hunter, takot na takot siyang nagtago kasama ang kanyang kasama pero natunton pa rin sila at napatay. Sa wakas ay dumating sina Ken at Anna sa isang bayan sa labas ng Shizuoka at nagulat sila sa kasiglaan ng lungsod. Nag-ikot si Ken sa bayan habang nakatago si Anna sa kanyang bag at pagkatapos bumili ng pagkain, umupo siya at nakinig sa mga taong nag-uusap tungkol sa sunod-sunod na pagpatay sa bayan na gawa ng isang demonyo na ang pangalan ay Senjo na may maraming braso. Maya-maya ay pumunta si Ken sa isang hotel para doon matulog sa gabi. Ngunit hindi pinayagan si Ken na pumasok sa hotel dahil wala siyang kasamang guardian. Habang naghahanap sila ng matuluyan ay nadaanan nila ang isang grupo ng mga batang magnanakaw na nagnakaw ng pagkain. Buti na lang ay agad itinago ni Anna ang pagkain at ibinalik naman ni Ken ang lahat sa may-ari. Hindi nila alam na may nagmamasid pala sa kanila at kalaunan ay nagtayo si Ken ng higaan sa ilalim ng isang sirang tulay. Tinawag sila ng babaeng sumusunod sa kanila at inalok ng matuluyan. Dahil sa pagdududa sa babae ay nagtangkang tumakas sina Ken at Anna, pero nagpatawag ng demonyo ang babae para pigilan sila at tiniyak niya kay Ken na hindi niya kukunin si Anna. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang bata at hinawakan ang demonyo na tinatawag na Igizo na isang shield demon. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang KD at dahil ramdam ni Ken na tila mapagkakatiwalaan siya, ipinakilala rin niya ang sarili bilang Ken at ang kasama niyang si Anna na laking gulat ni KD na walang suot na collar ang demonyo. Samantala ay patuloy sa pagnanakaw ang grupo ng mga bata sa buong bayan pero malas sila dahil palagi silang nahuhuli. Plano nilang umalis kinabukasan para galugarin ang gubat at humanap ng mga bagay na pwedeng ibenta. Samantala ay kumuha ng kwarto si KD para makatulog sina Ken at Anna at habang pinagmamasdan niya si Anna, napansin niya kung gaano ito katapat sa kanyang amo kahit walang collar at habang kumakain sila ng hapunan, ipinakita niya kay Ken ang isang website kung saan may user na nag-post ng reward para sa pagkakahuli kay Anna kahit patay man o buhay at ito ay may halagang 100,000,000 yen. Sinabi niyang ang nag-post ng request ay ang peace organization na nag-aaral tungkol sa mga demonyo. Tinutulungan daw niya ang organisasyon dahil gusto niyang malaman kung bakit hinahabol si Anna at habang naghahanda siyang matulog, tiningnan niya ang parehong litrato na tinitingnan noon ni Jinjiro isang larawan ng kanyang lolo, at inusal niya ang dasal na sana ay nasa mabuti itong kalagayan. Kinabukasan ay pumasok sa Enchanted Forest ang tatlong bata at umaasang makahanap ng mahalagang bagay. Nakapasok sila sa guho ng isang kastilyo at nagsimulang maghanap ng mga gamit na pwedeng ibenta. Nakakita ang isa sa kanila ng lumang teddy bear pero sa kabilang bahagi ng guho ay nakasalubong nila ang isang mamamatay taong demonyo. Samantala ang laking gulat ni KD nang malaman niyang itinatago pala ni Kenji ang bangkay ng kanyang ina sa loob ni Anna, at ang layunin niya ay hanapin ang demonyong kayang ibalik ang oras. Muli ay nagsimulang tumakbo ang dalawang bata papunta sa gate at humihingi ng tulong sa nakatatandang kapatid. Sa sandaling iyon ay natanggap ni KD ang mensahe na lahat ng demon user sa lungsod ay ipinapatawag. Maya-maya ay sinabi ng kanilang pinuno na may batang na-trap sa loob ng guho ng dating shopping center. Inatake raw ito ng isang mabangis na halimaw at humingi siya ng mga boluntaryo para iligtas ito, pero tumanggi ang mga demon user dahil wala namang bayad ang misyon. Tanging si KD lang ang nag-volunteer at pinagtawanan siya ng iba at sinasabing hindi niya kayang talunin ang demonyo ng mag-isa. Naalala nila ang karanasan ng mga bata na sinugod ng demonyo habang nasa guho sila at habang tumatakas, naiwan sa guho ang nakatatandang kapatid nilang si Yuta na nabagsakan ng mga bato. Naghanda si KD na sumama sa misyon kasama ang dalawang hindi demon user at nang biglang nagsalita si Kenji at nagboluntaryo rin.
gagamitin daw niya ang kakayahan ni Ana para alisin ang mga bato at nakita ng mga boluntaryo na lumiit ang demonyo kaya negatibo ang naging reaksyon nila. Sinabing delikado ito pero tiniyak ni KD sa kanila na si Ana ay walang masamang intensyon at puno ng pagsisisi. Ipinilit ni Kenji na sumama na iniisip niyang kasalanan niya kung bakit nakulong ang bata dahil sa kanya at nagsimula ang gulo nang ibalik niya ang pagkain sa may-ari. Dahil sa kanyang determinasyon ay pinayagan siya ni KD pero pinapangakuan siya nito na tatakbo siya kung maramdaman niyang delikado na. Pagpasok nila sa Enchanted Forest at sinabi ng mga boluntaryo na si Senjo ang demonyo na umatake ay dating servant demon na malupit ang naging amo. Nasira ang collar niya kaya't inatake niya ito at mula noon ay nanirahan na siya sa Maltafuge at labis na kinamumuhian ang mga tao. Pagdating nila sa guho ay agad silang sinalubong ni Senjo at isa sa mga boluntaryo ay inatake, pero buti na lang at agad na ipagtanggol siya ni KD sa pamamagitan ni Igizo. Tumakbo silang lahat habang papalapit si Senjo sa kanila. Ngunit mabilis na nakahabol ang demonyo kaya agad na tinawag ni KD si Igizo upang protektahan sila at pinaputukan niya ang mamamatay tao na demonyo pero hindi ito tinatablan. Nakita ni KD ang isang malaking bato sa likod nito kaya tinarget niya iyon gamit ang kanyang palaso, pero naisalba pa rin ito ng halimaw. Gumamit ng isang sandata si Senyo para umatake pero buti na lang at inabsorb ni Ana ang sandata. Itinulak ni Igizo ang demonyo gamit ang kanyang katawan kaya natapilok ito sa isang bato at nahulog mula sa mataas na lugar. Para masigurong mapapatay na nila ang demonyo ay pinaputukan ito ni KD ng palaso at nang tingnan nila ay wala na ito roon. Habang hinahanap ang batang nawawala ay tinulungan sila ni Ana sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga wasak na bahagi ng gusali. Habang papatakas sila ay napansin ni Ana ang mga patay na demonyo at itinuro ito kay Ken. Naalala ng isa sa mga bata na minsang pumatay siya ng mga demonyo para sa pera bagay na ikinalungkot ni Ken. Ipinaliwanag ni KD na madalas pinapatay ang mga demonyo kapag wala na silang silbi, lalo na kapag pumapasok sila sa lugar ng mga tao at nagdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Biglang umatake ulit si Senyo at nasugatan ang isa sa mga boluntaryo. Pinrotektahan sila ni Igizo habang si KD ay sinubukan na tamaan ng eksakto ang demonyo. Tumulong si Ken sa pamamagitan ng pagpakuha kay Ana ng mga palaso para sorpresang salakayin ang kalaban. Sa tamang tiyempo ay pinakawalan ni KD ang kanyang palaso at pinasabog ang demonyo. Ngunit muling nabuhay si Senyo na ngayon ay may mas maraming braso at mas malakas. Muling umatake ang halimaw at nagdulot ng pagguho ng lupa at buti na lang at naisalba sila ni Igizo at hindi sila nahulog. Sa kasamaang palad ay tinarget ni Igizo si Ken pero dinapensahan siya ni Ana sa pamamagitan ng paghagis ng bato. Habang naglalaban ay nahulog si Ana at nawalan ng malay at tumakbo si Ken para iligtas siya pero umatake si Senyo. Sandaling tumigil ito nang makita ang batang pinoprotektahan ang demonyo. Nakita ni KD ang pagkakataon at inutusan si Igizo na tamaan at tanggalan ng armas si Senyo at sa wakas, natalo ang halimaw matapos putulin ang lahat ng kanyang mga braso at nagtipon-tipon ang tatlong magkakapatid at nagdiwang sa kanilang tagumpay. Binanggit ng kanilang leader na si KD ang may malaking ambag sa pagkakaligtas ng bata pero itinama niya ito at sinabing si Ken ang tunay na bayani. Dahil sa ginawa niyang pagtatanggol kay Ana ay nabigla si Senyo na isang bagay na bihirang mangyari sa mga demonyo na palaging inaapi ng mga tao. Habang natutulog ang magkaibigan ay sinubukan ng tatlong magkakapatid na hulihin si Ana para sa 100 milyong yen na pabuya, ngunit agad silang pinahiya ni KD at pinigilan sa balak nila at nang umalis sila ni Ken sa lungsod, pinuri siya ni KD dahil pinatunayan niyang pwedeng magsama at magkaisa ang tao at demonyo. Samantala sa lugar ng guho ay muling gumalaw ang katawan ni Senyo at bumuo ng isa pang braso. Habang naglalakbay sina KD at Ken sa Nagoya ay biglang may bumagsak na eroplano malapit sa kanila. Doon nila nakita ang isang ama na si Rei na sinusuri ang kanyang anak na si Momoko na nasugatan sa binti. Agad tumulong sina Ken at KD at inutusan si Ana na i-absorb ang mga bahagi ng eroplano na bumabalot sa mga binti ng bata. Bigla namang lumitaw ang isang dambuhalang mutant na demonyong gagamba at naghasik ng pagkawasak sa lungsod. Nang makita nito ang eroplano ay agad itong binalot ng sapot na dahilan para mahulog sina KD at Rei, buti na lang at naisalba sila ni Aguizo sa tamang oras at samantala ay dinala ng gagambang demonyo sina Ken at Momoko sa loob ng eroplano. Patuloy sa pag-iyak si Momoko kaya't inalok siya ni Ken ng pagkain para mapakalma siya. Subalit tumanggi ang babae at sinabihan siyang lumayo kay Ana dahil nandidiri siya rito.
Sinabi ni Momoko na ang mga demonyo ay kaaway niya kaya't hindi niya matatanggap ang tulong ng isa at hindi na lang kumikibo si Ken sa sinabi ni Momoko, kahit halatang nasaktan siya. Binanggit na lang niya na napakalaki ng demonyong humahakot sa kanila, iginiit ni Momoko na ang nilalang ay tinatawag na Oni at lumaki raw siyang kumakain ng ibang mga demonyo. Habang nangyayari ito ay nagtungo sina KD at Ray sa Demon User Association para kumuha ng rescue team para hanapin ang dalawang bata. Napansin ni KD ang malaking halaga ng pabuya na inialok ng lalaki para sa operasyon. Doon niya rin nalaman na isa palang doktor si Ray at patungo sana siya sa isang emergency surgery nang biglang lumitaw ang Oni at kinidnap ang kanyang anak. Maingat na inilapag ng Oni ang eroplano sa lupa at naging abala sa pagpapakita ng mga koleksyon nito. Ngunit napansin ni Momoko na malapit siya kay Ana at itinulak niya ito palayo. Sabay sabing gusto niyang lipulin ang lahat ng demonyo balang araw na gaya ng pagpatay ng mga ito sa kanyang ina. Samantala ay sinabi ni KD kay Ray na kakaunti lamang ang mga gustong sumama sa kanilang grupo kahit mataas ang gantimpala, gayunpaman ay nais ni KD na tumulong at nagpasalamat si Ray sa kanya, pero sinabi ni KD na ginagawa lang niya ito para mailigtas ang kanyang kaibigan. Ikinwento ni Ray na ang pulang marka sa mukha ni Ken ay dulot ng demon particle at naalala niyang ang kanyang asawa ang may pinakamatinding pagkupas ng kulay sa balat, dagdag pa niya at sa mga bihirang pagkakataon ay may mga demon particle na naiiwan sa katawan ng tao. Sa kaso ng kanyang asawa ay tanging organ transplant lang ang solusyon, pero nagsimulang mabuo ang demonyo sa loob ng katawan nito dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya kung magising ang demon particle sa loob ni Ken at maaapektuhan ang kanyang utak at posibleng ikakamatay niya ito na isang bagay na labis na ikinalungkot ni KD. Kinabukasan ay napansin ng dalawang bata na umalis na ang gagambang demonyo kaya't agad silang nagplano ng pagtakas, habang gumagapang sila sa loob ng sapot papunta sa pinakatuktok ng spider at ikinwento ni Ken na nawalan na rin siya ng ina at gusto niyang hanapin ang paraan para mabuhay muli ito. Hindi makapaniwala si Momoko at sinabihan siyang hindi maaaring buhayin ang patay pero hindi siya pinakinggan ni Ken. Samantala ay nagtungo na sina Ray at KD kasama ang grupo na nagboluntaryo para sa misyon papunta sa tirahan ng Oni, habang naglalakbay sina Ken at Momoko at nagsimulang lumindol at ang spider ay naglalakad at ipinapakita ang iba't ibang koleksyon nito bago ito naupo sa isang sopa. Nakiusap si Momoko kay Ana na alisin ang mga sapot sa sopa para maupuan niya ito pero sa pagtanggal ni Ana, bumagsak ang sopa sa iba pang koleksyon na dahilan para mapansin sila ng Oni at habang papalapit ang grupo sa tirahan ng demonyo. Isa sa mga demon user ang nagsabing sana ay huwag mahawakan ng mga bata ang mga koleksyon ng gagamba dahil maaari itong humantong sa tiyak na kamatayan. Sa mismong kuta ng Oni ay nabasag ang isa sa mga koleksyon ng kastilyo kaya't nagalit ang gagamba at sinimulang habulin sila. Nahuli ng sapot ang tatlo at ikinulong at sa oras ding iyon ay dumating ang grupo ng tagapagligtas, at habang inaaliw ng Stone Demon ang spider gamit ang kanyang hininga at inutusan ni KD ang mga bata na tumakbo, buti na lang at pinalaya sila ni Ana mula sa pagkakadikit sa pader. Sa gitna ng kaguluhan ay isang scissor demon ang may dalang video device at dito naaktuhan si Ana, dahil dito ay agad itong naipadala sa mga scientist ng Peace Organization at napagtanto nilang kailangang hulihin agad si Ana, at agad silang tumawag sa capture squad. Ipinatawag nila ang leader sa isang tawag at ibinalita na nakita na nila ang storage demon na matagal nang hinahanap ng presidente, habang nagpapatuloy ang labanan ay ginawa ng mga demon stone, paper at scissors ang lahat para mapabagal ang Oni gamit ang kani-kanilang mga kakayahan. Sa gitna ng lahat ng ito ay sinubukan ng mga bata na makaalis at sa wakas ay muling nagkita sina Momoko at ang kanyang ama, ngunit ang paggalaw ng gagamba ay nagdulot ng pagbagsak ng mga gusali na isang ulan ng mga guho at bato ang nagbanta sa lahat. Pagkatapos ng pagbagsak ay nakita si Ken na walang malay at duguan at nasugatan siya habang pinuprotektahan si Ana. Sinubukan ni Ana na gisingin siya pero walang epekto ang kahit anong gawin niya at sa sobrang gulat at lungkot, labis ang emosyon ni Ana at naglabas siya ng lakas na pinutol ang lahat ng mga tentacle ng Oni. Habang lumalalim ang kanyang galit ay unti-unti siyang nagbago sa isang mas nakakatakot na anyo, lalong lumakas at bumilis ang kanyang galaw at nagawa niyang talunin ang spider, gumawa siya ng isang portal at tinataga ang Oni hanggang sa masira ito. Subalit hindi pa natatapos ang galit ng storage demon at naglabas siya ng higanteng portal na naging banta sa lahat na maaari silang masipsip papasok sa loob nito.
Samantala ay nagising si Ken at laking gulat niyang nakita si Ana na walang malay sa gitna ng isang malaking hukay. Agad siyang tumakbo papunta rito at nakita niya itong parang walang laman na lobo. Hinihipan niya ang bibig ni Ana na para bang binubuhay niya ito at sa wakas ay nabuhay muli si Ana. Labis ang kanyang tuwa nang makitang nabubuhay si Ken at sabay silang nagdiwang sa kanilang muling pagkikita, samantala ang iba ay nagsisimula palang bumangon mula sa kaguluhan na kanilang naranasan. Lumapit si KD kina Ken at Ana at sinabi kay Ken na si Ana ang tumapos sa uni at bagamat nagbago ang anyo ng paligid dahil sa pagkasira, hindi naalala ng maliit na demonyo ang mga nangyari. Habang pauwi na sila sakay ng isang jeep ang tatlong inupahan na demon user ay nasa bubong ng sasakyan at nag-uusap tungkol sa gantimpala para sa pagkakahuli kay Ana na ngayon ay umakyat na sa 200 milyong yen, ngunit ay matapos ang lahat ng nasaksihan nila nawalan na sila ng pag-asang mahuli ang storage demon. Umaasa na lang sila na baka kahit papaano ay mabigyan sila ng maliit na pabuya kung magbibigay sila ng impormasyon. Sa loob ng jeep ay inabot ni Ana ng isang tsokolate si Ming Oka na gutom at bagamat natuwa si Ming Oka sa pagkain, ayaw pa rin niyang magpasalamat na naging dahilan ng pagtawa ni Ken at Ana. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na sina Ken, KD at Ana kina Hiji at Ming Oka at masayang kamakaway ang batang babae habang sila'y umaalis. Sa ibang lugar isa sa mga dating inupahan na demon user ay nakikipag-ugnayan na kay Mr. Coco at ito ang pinuno ng capture squad. Ipinagbigay alam niya na si KD ay kasama ngayon ng batang lalaki at ng demonyo na isang bagay na muling nagpaalab ng interes ng leader, samantala ay nakarating na ang tatlong bida sa Kyoto at ipinahayag ni KD kay Ken na karamihan sa mga gusali sa lungsod ay inilipat dahil sa dating sakuna ng demonyo. Tumungo sila sa pinakamalaking gusali sa lungsod at doon nagpareserba si KD ng 2 kwarto para sa kanila. Sinabi niya na magkita-kita sila sa isang restaurant mamayang gabi para sa hapunan. Tuwang-tuwa sina Ken at Ana nang makapasok sa sarili nilang silid. Habang nagpapahinga ang dalawa ay nakipag-ugnayan naman si KD sa kanyang kaibigang siyentipiko mula sa peace organization na si Ida Knows upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ibinunyag ni Ida na matagal nang hinahanap ng organisasyon ang isang storage demon na pinaniniwala ang may kaugnayan sa pagkawala ng Scory Island 18 taon na ang nakararaan. Dahil sa impormasyong iyon ay nagtungo si KD sa makasaysayang sentro ng lungsod upang magsaliksik pa, samantala ay nasa biyahe na papuntang Kyoto sina Mr. Coco at Yag sakay ng makabago nilang sasakyan. Sinabi ni Coco na kailangan nilang puntahan ang hotel kung saan ginamit ni KD ang kanyang credit card ilang oras na ang nakalipas. Laking gulat ni Yag nang malaman niyang ang apo ng presidente ng association ang sangkot sa kanilang misyon. Sa historical center ay nadiskubre ni KD ang tungkol sa misteryosong pagkawala ng Scory Island kasama ang 2,000 mamamayan nito, kabilang ang kanyang ina na isang siyentipikong nagsasaliksik noon tungkol sa bagong tuklas na demonyo. Habang lumalalim ang pagsisiyasat ay nakita niyang naniwala ang kanyang lolo na isang demonyo ang sanhi ng insidente, kaya itinatag nito ang peace organization upang imbestigahan ang pangyayari. Sa kabilang banda ay dumating na si Ken sa restaurant kung saan sila dapat magkikita ni KD para sa hapunan, ngunit pagupo pa lang niya ay may maliwanag na alikabok na bumagsak sa paligid niya at bigla siyang nakaramdam ng antok. Pagtingala niya ay nakita niyang isa itong ghostly demon ang may gawa. Imbes na si KD ay si Mr. Coco ang nasa harap niya at pinanood na lang ni Ken habang inaagaw ng lalaki ang natutulog na si Ana. Sinubukan niyang pigilan ito pero unti-unti na siyang nawalan ng malay at nahulog sa dilim at sa headquarters ng peace organization. Biglang nagkaroon ng red alert at lahat ng tauhan ay naghahanda ng kanilang mga sandata upang salubungin ang armored vehicle na may dala-dalang bagong ghost demon na kagagaling lang sa field. Sa loob ng sasakyan ay nagising na si Ana at agad na ginamit ang kanyang portal powers para subukang sirain ang lalagyan na kinapipinid sa kanya, ngunit ginamit ni Mr. Coco ang kapangyarihan ng kanyang ghost fish demon na si Hop upang muling patulugin si Ana. Ngayon na napigilan na ang demonyo ay labis ang excitement ng matandang siyentipiko na masuri ang katawan ng maliit na demonyo at madiskubre kung anong lihim ang taglay nito. Samantala ay tumatakbo si Ken sa paligid ng lungsod at determinado siyang hanapin ang kanyang alagang demonyo. Sinusubukan siyang mapakalma ni KD pero kahit anong gawin niya ay hindi mapigilan si Ken sa walang direksyon na paghahanap, habang dumaraan sila sa isang gusali na may LED advertisement ng peace organization, napagtanto ni KD na kailangan niyang pumunta sa pasilidad nila.
Sa kabilang banda si Ana ay dinala na sa departamento ng eksperimento ng mga demonyo, kung saan maraming demonyo ang nakaimbak sa mga tubo ng tubig at nananatiling walang malay. Sa parehong pasilidad ay tumanggap ng tawag si Idnos mula kay KD at makalipas ang kaunti, nagkita ang dalawang matagal ng magkaibigan sa isang madilim na eskinita ay ipinakilala ni KD si Idnos kay Ken, ipinaliwanag niyang siya ay nagtatrabaho sa Peace Pets Organization na isang revelasyong labis na ikinagulat ng bata. Magkakasama silang nagtungo sa apartment ni Idnos kung saan naghanda siya ng mainit na hot pot para sa kanila at habang kumakain si Ken, lalong naramdaman ang pagkamis niya kay Ana at iniisip na sana ay naibahagi niya ang masarap na pagkain sa kanyang kaibigan. Humiling siya sa siyentipiko na tulungan silang maibalik si Ana at pagkatapos kumain ay nakatulog na si Ken dahil sa pagod, habang natutulog ang bata at sinabi ni KD na simula nang makita niya sina Ken at Ana na magkasama, nagsimula siyang maniwala na posible ang mapayapang pagsasama ng tao at demonyo. Dagdag pa niya ay naniniwala siyang kung magkalayo ng matagal sina Ken at Ana, maaaring mawalan ng kontrol ang demonyo na isang bagay na maaaring magdulot ng panganib sa buong lungsod. Yumukod siya at nakiusap kay Idnos na tulungan silang maibalik si Ana. Sa loob ng pasilidad ng Peace Organization ay nakakulong si Ana sa isang force field, inutusan ng bagong boss ang mga siyentipiko na kunin ang demonyo gamit ang mga mekanikal na braso. Lumaban si Ana gamit ang kanyang kapangyarihan at pinawala niya ang mga braso na dapat sanay sumunggab sa kanya na nagbigay ng kasiyahan sa boss. Sa kasamaang palad dahil dito ay lumipat siya sa susunod na eksperimento, pagsubok kung ano ang gagawin ni Ana kapag ginamitan na ng apoy, samantala sa loob ng kanyang limousine ay nakatanaw ang matandang presidente sa lungsod at naalala ang kanyang nawawalang anak. Tinanong niya ang kanyang katulong na si Ito kung may progreso na sa pag-aaral ng storage demon. Nag-aalalang sumagot si Ito at ibinunyag niyang kasama ni KD ang batang lalaki. Balik sa Peace Organization ay nagtutulak si Idnos ng cart na puno ng mga kahon na kung saan nakatago ang demonyong si Gizo. Halatang kinakabahan siya habang ginagawa ito, nang makarating siya sa isang computer at nakita niya kung saan nakaimbak si Ana at agad itong ibinalita kay KD sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Si KD naman ay pumapasok na rin sa pasilidad na nakasuot ng goggles at lab coat upang hindi makilala at sa ibang bahagi ng pasilidad ay may school tour na nagaganap. Si Okan ay nag-disguise bilang estudyante at nakasuot ng uniforme ng babae upang makihalubilo sa mga kabataang bumibisita. Napansin niyang malapit lang ang pinto ng reception room pero napansin din siya ng isang estudyante na tila nagdududa sa kanya dahil hindi pa niya ito nakikita kailanman. Bago pa makapagtanong ng higit ang estudyante at nawala na si Okan at mabilis siyang itinago ni KD, patakas siyang dinala sa care room. Naglibot ang dalawa sa mga pasilyo ng pasilidad at nakita nila si Mr. Coco, sa di kalayuan ay agad silang umiwas sa kanya dahil ayaw nilang makabangga ito, sa halip ay nagtungo sila sa ventilation shaft upang makapasok sa ibang bahagi ng pasilidad. Samantala ay nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral kay Ana na laking gulat ng mga siyentipiko nang makita sa scan na wala siyang internal organs o buto. Pumasok sa laboratorio si President Jinjiro gamit ang kanyang mechanical wheelchair, agad na yumukod ang lahat ng naruroon bilang paggalang. Tiningnan ng presidente si Ana sa mata at inutusan ang lahat ng tao sa silid na lumabas at nang sila na lang dalawa ang naiwan. Sinimulan niyang kutsain ang itsura ni Ana at pagkatapos ay ipinakita niya ang larawan ni Ken para makita kung ano ang magiging reaksyon ng nilalang. Samantala habang nakasakay sa respirator ay nahihirapan ang dalawa kung saan sila dapat tumungo, biglang lumiwanag ang pilat sa mukha ni Ken at sa hindi maipaliwanag na paraan ay naramdaman niya ang presensya ni Ana na isang bagay na naging gabay niya kung saan sila dapat pumunta. Bumaba sila mula sa respirator at nakasalubong nila ang isang babaeng may maitim na buhok, samantala ay patuloy pa rin kinakausap ng matandang presidente si Ana. Sinabi nito na may isang demonyo na may kaparehong kapangyarihan niya ang nagpawala ng isang isla 18 taon na ang nakakalipas. Dahil dito ay naniniwala siyang si Ana ay isang malaking banta sa buong mundo at ipinaramdam ng matanda kay Ana na ang presensya niya ay magdadala lamang ng kapahamakan kay Ken. Habang tumatakbo sina Ken sa mga pasilyo ng pasilidad, nakarating sila sa isang silid na puno ng mga demonyong ginamit sa mga eksperimento. Napatingin si Ken sa isang nakakatakot na demonyo ang parehong nilalang na kanina'y tinitingnan ni Yag, nabighani siya rito at muling lumiwanag ang pilat niya sa mukha at naramdaman niya ang damdamin ng demonyo.
Sinabi ni Ken sa iba na gusto ng demonyo na makalaya at unti-unting nagkaroon ng kasiraan sa tubo kung saan nakakulong ang halimaw, at nagdulot ito ng panganib sa lahat ng naruroon sa wakas ay nabasag ang tubo at nakalaya ang halimaw. Nang makita nito ang logo ng Peace Organization sa suot ng dalawang babae ay agad nitong inatake ang mga ito, kahit sinubukan na protektahan sila ni Gizo na nahuli pa rin sila ng halimaw. Nagkaroon ng code red sa gusali at agad na ipinabatid sa presidente na may demonyong nakatakas. Samantala ay patuloy na nilalagay sa panganib ng halimaw ang buhay ng dalawang babae at tinangkang atakihin ni Ken ang halimaw gamit ang isang upuan, pero tumigil siya nang maramdaman ang sakit ng nilalang. Lumapit siya rito at dahan-dahan na sinasandal ang ulo niya sa binti nito at ipinapakita ang kanyang pakikiramay. Sinabihan niya ang halimaw na ang dalawang babae sa harap nito ay iba sa mga taong nananakit ng mga demonyo, dahil dito ay pinakawalan ng nilalang ang mga bihag at nagtago. Patuloy silang naghanap kay Ana kaso hindi napansin ni Ken na naiwan niya ang kanyang kwintas sa sahig at sa kabilang banda, pumasok ang presidente at mga siyentipiko at armadong tauhan sa silid ng eksperimento. Ginamit ng halimaw ang mga tentacle na parang buhok upang tangkaing hulihin ang boss. Sinubukan siyang barilin ng mga gwardya pero masyado itong mabilis at malakas at isa-isang bumagsak ang mga sundalo. Nagtangka itong lapitan ang ibang siyentipiko at ang presidente, pero pinahina siya ng isang liwanag mula sa ibang demonyo at nang mapaluhod siya, tinamaan siya ng kuryente mula kinayag at ng ibang tauhan na dahilan para tuluyang bumagsak. Samantala ay narating na ni Ken ang lugar kung saan nakakulong si Ana at sa kasamaang palad. Dumating din ang presidente at ang kanyang mga tauhan ay ipinakita niya ang kwintas ni Ken at binati ang kanyang apo. Tinanong niya si KD kung naroon siya para kunin ang storage demon. Sumagot si KD ng oo dahil mapanganib na mahihiwalay si Ana kay Ken. Sinabi ng presidente na dapat na lang nilang patayin si Ana para maiwasan ang panganib. Dito nila napagtanto na hindi talaga sila nagkakaintindihan. Inutusan ng matanda ang kanyang mga tauhan na hulihin sila pero agad na kumilos si KD at ninakaw ang isang baril, lumapit sa kanyang lolo at tinangka niyang kunin ang kontrol ngunit bumagsak sa kanya ang kumikislap na alikabok ni Happy, dahilan para siya ay makatulog na kasama ang lahat ng nasa paligid. Si Ken na lang ang natitirang gising at sinabihan siya ni Mr. Coco na sumuko na, pero sa kabila ng lahat at sinubukan pa rin ng bata ang lahat para mailigtas si Ana mula sa kulungan habang pinipigilan ang paghinga upang hindi tamaan ng alikabok ni Happy. Bigla niyang napansin na hindi pala sa kanya papunta ang kumikislap na alikabok kundi kay Mr. Coco. Nilapitan niya ito para hipan pero itinulak lang siya ng lalaki na dahilan para magdugo ang ilong ni Ken. Nang makita ni Ana na sugatan at naghihirap si Ken at nagalit siya ng labis at sa matinding galit, nagbago siya sa kanyang nakakatakot na anyo at sinira ang kulungan. Ang kanyang mga portal-based attacks ay napakalakas na napilitan sina Mr. Coco at si Happy na dumipensa. Upang makakalaban sa halimaw ay nagsuot ng energy gloves si Mr. Coco at naghanda at tinanggap ni Ana ang ilang mga atake, pero nagawa pa rin niyang makabawi na lalo pang lumakas ang kanyang mga atake gamit ang gloves, na dahilan para magiba ang malaking bahagi ng gusali. Nang tuluyang mawala ang alikabok ay napansin ni Ana na wala na sa paligid si Mr. Coco, agad siyang lumapit kay Ken na masayang-masaya na nakita niyang lumakas at nag-evolve ang kanyang alaga. Sa kabila ng masayang pagkikita, napansin ni Ana na punong-puno ng sugat ang kanyang amo at naalala niya ang mga sinabi ng presidente na isa siyang panganib para kay Ken at naglakad palayo si Ana, nag-aalala at nag-iisip sa lahat ng masasayang alaala na pinagsamahan nila ni Ken. Iniwan niya ang bata na dahilan para malito at malungkot si Ken at makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Ken na nasa kustodiya ng Peacemaker Organization, nakakulong siya sa loob ng isang hola at pinagmamasdan ng mga siyentipiko sa likod ng one-way mirror. Sinaktan ng kasalukuyang boss ang isang maliit na demonyo at kahit hindi ito nakikita o naririnig ni Ken, malinaw na siya'y nagre-react na parang nasasaktan at napagtanto ng boss na ang demon particles sa loob ng bata ay nakakaapekto na sa kanyang utak, kaya't nakakaramdam siya ng presensya ng mga demonyo lalo na kapag sila ay nasa panganib. Maya-maya ay dinalaw ni Mr. Coco si Ken sa selda at ipinaalam sa kanya na siya na ang may kustodiya rito, ngunit lumaban si Ken kaya't inutusan ni Mr. Coco ang mga tauhan niya na ilagay sa katawan ng bata ang isang nilalang. Ang nilalang na ito ay tinatawag na Kurara na isang maliit na demonyo na kahawig ng centipede na binalot ang sarili sa leeg ni Ken. Habang abala ang dalawang matanda ay biglang tumakbo si Ken para tumakas,
pero ginamit ng Kurara ang kanyang kapangyarihan upang itaas sa ere ang bata at ibalik ito kay Mr. Coco. Dinala si Ken sa apartment ni Coco kung saan tahimik siyang naupo, nakayuko ang ulo at sinabi niya sa kanyang bagong tagapag-alaga na hindi niya ito kailangan, subalit sinabi ni Mr. Coco na kung hindi siya napunta sa ilalim ng kanyang pangangalaga, tiyak na dinala na siya sa group home kung saan malamang ay binubuli siya at ginugulpi at pinapahirapan. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay gusto pa rin ni Ken na hanapin si Ana at tumayo siya sa bintana at nakatitig sa ulan, nagtataka kung hindi na ba siya gusto ng kanyang kaibigan, samantala sa isang madilim na eskinita ay sobrang pagod na si Ana kaya siya'y nakatulog. Isang misteryosong nilalang mula sa anino ang lumapit sa kanyang walang laban na katawan at nagising si Ana at napansin na nasa imburnal na siya. Sa gitna ng dilim ay nakita niya ang maraming matang nakatingin sa kanya at lumabas mula sa anino ang isang maliit na demonyong kahawig ng daga at inalok siya ng pagkain. Lumabas rin ang iba pang mga demonyo at napatunayan niyang mababait ang mga ito. Kinabukasan habang nasa apartment ni Mr. Coco at si Ken ay tahimik na kumakain ng almusal, ang tanging inialok sa kanya ng lalaki ay energy drink na may creatine at whey protein at walang ibang pagkain. Lalo nitong pinalalim ang pagnanais ng bata na maging malaya at sa tradisyonal na mansyon ng presidente, si Genji ay kumakain ng hapunan kasama ang kanyang apo na kunwaring isang payapang hapunan ng pamilya, habang si KD ay halatang pagod at malungkot. Samantala ay dalawang sewer demon ang nagdadala ng pagkain kaso bigla silang sinalakay ng isang pusa, tumakbo sila at nakarating kay Ana na ginamit ang kanyang kapangyarihan para tulungan silang makatakas. Hindi kinayang harapin ng pusa ang galit ng storage demon kaya ito'y tumakbo. Sa huli ay naihatid ng mga demonyo ang pagkain sa iba at si Ana ay unti-unting nasasanay sa bago niyang buhay kasama sila, samantala isang napakalakas na demonyo ang gumagala sa lungsod, inatake nito ang isang natatakot na babae pero dumating si Yag na may suot na uri ng demon armor na nagpapalakas ng kanyang pisikal na lakas. Mabilis niyang natalo ang halimaw at tinangka nitong tumakas pero hinabol siya ni Yag, tumatalon sa mga gusali hanggang sa tuluyan niya itong masundan at nang bumangon ang halimaw, pinakuryente ito ng mga kasamahan ni Yag hanggang mawalan ito ng malay. Dinala nila ito sa truck kung saan nandoon sina Mr. Coco at Ken at ipinakilala ni Yag ang kanyang demonyo na si Parasakin, isang uri ng parasite na nagpapalakas ng kakayahan ng katawan ng sinasaniban. Tinitigan ni Ken ang nakakulong na halimaw at ipinaliwanag ni Coco na kinain nito ang sarili nitong demon user at tumakas mag-isa. Nalungkot si Ken dahil alam niyang papatayin ang halimaw at lumapit siya rito at sa kabila ng panganib, niyakap niya ito, ipinapakita ang kanyang pakikiramay at pag-unawa dahil alam niyang naging marahas lamang ito dahil sa pag-abuso na naranasan nito. Kinabukasan ay naghanda si Ken ng almusal para sa kanilang dalawa ni Mr. Coco na kahit hindi nagpakita ng emosyon ang lalaki at kinain niya ito, pagkatapos ay nakahiga si Ken sa sahig habang nagdodrawing at tumingin siya sa bintana at inalala ang isang masayang sandali nang binababad ng kanyang ina ang mga damit at napangiti siya. Tinanong ni Coco kung nasaan na ang katawan ng kanyang ina ay sumagot si Ken na nasa loob ito ng imbakan ni Ana para mapreserba. Sinabi niya na kailangan lang niyang hanapin ang Demon of Time para maibalik sa buhay ang kanyang ina. Sagot naman ni Coco ay walang nakakaalam kung totoo nga bang may ganitong demonyo at dapat tanggapin ni Ken na wala na ang kanyang ina. Hindi ito matanggap ni Ken kaya tumakbo siya papasok sa kanyang silid at nang makaalis ang bata, nakita ni Coco ang iginuhit ni Ken isang masayang imahe ng kanyang ina, si Ana at siya mismo na magkakasamang masaya. Samantala sa imburnal ay iniisip ni Ana si Ken at niyakap ni Ana ang damit ni Ken at doon siya nakatulog. Sa sobrang tindi ng emosyon na nararamdaman niya ay nagising si Ken sa apartment at lumabas siya sa balcony upang alamin kung saan nanggagaling ang pakiramdam ni Ana. Nakiusap siya sa maliit na demonyo na nakabalot sa leeg niya na palayain siya upang hanapin ang kaibigan niya, at sumunod naman ang nilalang at maya-maya ay napansin ni Mr. Coco na tumakas si Ken at agad niyang inutusan si Yag na habulin ito. Nakarating si Ken sa imburnal at sa wakas ay muling nagkita sila ni Ana na masayang muli silang nagkita, ngunit naalala ni Ana ang mga sinabi ng presidente tungkol sa pagiging kapahamakan niya kay Ken, kaya't muli siyang tumakbo palayo. Nang mag-isa na siya ay lumitaw si Yag at naglabas ng isang lalagyan na may lamang Hopi slime, inilabas nito ang makakapal na usok at pinatulog si Ana at kinuha ng lalaki ang demonyo at umalis, habang pinanood ng isa sa mga demonyong daga sa imburnal ang lahat ng nangyari. Bumalik ang demonyong daga sa iba pang demonyo na kasama ni Ken at ibinalita na nahuli si Ana,
Ang storage demon ay inilagay sa isang sasakyan sa loob ng isang lalagyan at ipinagtapat ni Mr. Coco sa maliit na nilalang na daraan ito sa maraming eksperimento, at kung sakaling mapatunayan na delikado ito ay malamang papatayin ito. Habang nagsisimula ng umaandar ang sasakyan at ipinakita ni Coco kay Ana ang mga iginuhit ni Ken at sinabing totoo na nakasama niya ang bata at tinuring siya nitong pamilya. Habang nakatingin siya sa mga guhit ni Ken biglang may nahulog sa kalsada kaya't napilitan ang sasakyan na huminto. Bumababa si Yag upang alamin ang nangyari na isang pagkakataong sinamantala ni Ken at ng mga sewer demons upang makakasampas sa driver's seat. Si Ken ang humawak ng manibela habang si Yag ay ginamit ang kanyang parasite armor upang kumapit sa bubong ng sasakyan. Nang sumisilip siya sa bintana ay binuksan ito ni Ken at sabay-sabay na umatake sa mukha ni Yag ang mga demonyong daga hanggang sa mapakawalan niya ang sasakyan, samantala ay handa na si Coco na makipaglaban gamit ang kanyang energy gloves. Subalit nang buksan ng mga demonyo ang likuran na bahagi ng truck at agad siyang pinalibutan at isa pala itong diversion, dahil ang isa sa kanila ay sinira ang mga buton ng virtual cage na dahilan upang makalaya si Ana. Sa kabila ng lahat ay natuwa pa rin si Coco dahil magkakaharap na muli sila, kaso nasira ang kanyang energy gloves ng mga demon rats at itinulak siya palabas ng truck, napanood na lamang niyang tumakas na sina Ken at Ana at natawa siya habang pinapanood silang lumayo. Kinabukasan ay nakaparada na ang truck sa malayong lugar at magkasamang nakatanaw sina Ken at Ana sa paglubog ng araw. Sinabi ni Ken sa alaga niya na hindi niya kailanman naging kapahamakan, at ang tanging naidulot nito sa kanya ay kaligayahan at sa narinig siya ay labis na natuwa si Ana at sinimulang dilaan ang kanyang mukha. Nagyakapan sila habang kasama pa rin nila ang mga sewer demons. Makikita naman ang isang lalaki na sinusubukang kumuha ng inumin mula sa vending machine, ngunit nalaglag ang barya at ang batang pinuno ng mga sewer demons si Mao ang siyang pumulot nito. Abala rin ang iba pang mga demonyo sa paghahanap ng mga barya kung saan-saan upang makaipon at matulungan si Ken na makabiyahe. Iniharap ni Ken ang isang bag na puno ng barya sa estasyon ng tren upang bumili ng tiket papuntang Hakata. Pagkaupo niya sa loob ng tren ay nakita niya sa labas ang kanyang mga kaibigan mula sa imburnal. Binuksan niya ang kanyang bag na kung saan naruroon si Ana at nagpaalam sila habang papalayo ang tren. Sa Peace Organization ay nadiskubre nila ang security footage na nagpapakitang bumili si Ken ng tiket papuntang Hakata. Ipinahayag ni Mr. Coco sa mga kasama na ang kanilang misyon ay hanapin ang Time Demon, kaya't napagpasyahan nilang hulihin ang Storage Demon habang nasa tren pa ito. May naisip si Coco na tao na pwedeng sumakay sa tren pagdating nito sa Hiroshima at sa Hiroshima Station, may isang babaeng may matinding presensya na agad hinangaan ng lahat habang dumaraan siya. Habang umaandar ang tren ay bigla siyang tumakbo at halos hindi makita sa sobrang bilis. Isang batang babae sa loob ng tren ang nakakita sa kanya na tila bigla siyang lumilitaw at nawawala at bago pa man siya makatanong, nasa loob na ng tren ang babae na dahilan para malito siya. Nagsimulang maghanap ng bata ang babae at habang pinagmamasdan niya si Ken na natutulog sa kanyang upuan, napansin niyang may paparating na konduktor kaya nagtago siya dahil wala siyang madadaanan. Ginamit niya ang isang mahiwagang kapangyarihan upang buksan ang portal sa sahig at lumipat ng lokasyon sa loob ng tren. Nakipag-ugnayan siya kay Coco at inutusan siya nitong kunin si Ana bago pa magising si Ken kaso binalaan siyang huwag saktan ang bata. Habang naglalakad siya ay aksidenteng nabangga niya ang isang pasahero na papunta sa hulihan ng tren upang namnamin ang tanawin. Doon niya nakita si Ken at si Ana na masayang pinapanood ang paligid mula sa bintana at hindi nila alam na malapit nang mabasag ang kanilang katahimikan, ngunit wala nang pakialam ang babae sa kaligtasan ni Ken at Ana, dahil makakatanggap siya ng malaking bonus kapag naging matagumpay ang kanyang misyon. Habang dumaraan ang tren sa isang lagusan ay namangha si Ken sa tanawin sa ilalim ng dagat. Samantala ay natakot si Ana sa posibilidad na baka pasukin sila ng tubig at habang abala si Ken sa pagtingin sa isang napakalaking sea demon, biglang lumitaw ang isang portal sa tabi ni Ana at may kamay na biglang humawak sa kanya. Nang lumingon si Ken ay nawala na si Ana at sa ibang bahagi ng tren, naroon na ang babae kasama si Ana na nasa loob ng isang lalagyang pangtransportasyon, pumasok si Ken sa kargamentong bahagi ng tren at nagtago ang babae. Nang lapitan ni Ken ang kulungan ay naramdaman niya ang emosyon ni Ana at napagtanto niyang ang babae ang dumukot sa kanyang alaga. Tinangkang tumakas ng babae sa pamamagitan ng pagbukas ng portal at nang susunggaban na siya ni Ken ay nakalipat na siya sa ibang lokasyon.
Narinig ni Ken ang mga tunog sa itaas ng tren at napagtanto niyang may kapangyarihan ang demonyo ng babae na baguhin ang anyo ng paligid. Hinanap niya kung paano makakaakyat at habang abala ang babae sa pakikipag-ugnayan sa peace organization, sinunggaban ni Ken ang kulungan ni Anna mula sa likuran at sinubukan na palayain siya. Subalit masyadong masikip at masyado sa unahan ang kulungan, tinangka niyang tumakas pero biglang lumitaw ang isa pang portal sa harap niya dahilan para bumalik siya sa daan ng babae. Muling nagtangkang tumakas si Ken pero lalo lang nagugulo ang lahat dahil sa mga portal at napansin niyang hati na ang kanyang bag, nang makakita siya ng isa pang portal na ipinasok niya ang dulong bahagi ng kulungan ni Anna dito, at nang magsara ang portal ay nakalaya si Anna. Nagdesisyong lumaban ng seryoso ang babae na gamit ang mas mabilis at komplikadong mga galaw ng portal upang mahuli si Anna. Nakita ni Anna ang babae na lumabas mula sa isang portal at upang malito ito, naghagis siya ng mga gamit na sabay-sabay na lumitaw. Dahil sa pagkabigla ay nawala ng balanse ang babae at muntik nang mahulog mula sa bubong ng tren ngunit sinagip siya ni Ken. Pagkalma ng sitwasyon ay humingi ng tawad ang babae at inamin niyang trabaho niya ang hulihin si Anna, ngunit tumanggi si Ken na ibigay ang kanyang alaga. Nakita ng babae ang determinasyon ni Ken at tinanggap na nabigo ang kanyang misyon. Tinanong niya kung may dalabang bagay si Anna na lumulutang na ikinagulat ni Ken. Ipinahayag ng babae na naghihintay na ang peace organization sa susunod na estasyon ng tren, at ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang demonyo upang itapon sina Ken at Anna sa dagat. Mabuti na lamang at may dalang inflatable mattress si Anna kaya nagamit nila ito bilang bangka, samantala sa ibang lugar ay may batang umiiyak dahil nasira ang kanyang laruan na isang eroplano. Bigla na lang lumapit ang isang puting buhok na lalaki at sa mahiwagang paraan ay inayos ito gamit ang isang liwanag na parang palaso. Sa sobrang tuwa ng bata ay agad siyang tumakbo palayo na may ngiti, si Ken naman ay napadpad sa isang espasyo na puno ng mga lumulutang na bagay at nang tumingin siya sa liwanag, nakita niya ang katawan ng kanyang ina. Samantala sa pampang ng ilog ay dumating ang mga opisyal ng pamahalaan kasama ang isang puting buhok na lalaki na nagngangalang Kiraw. Natuklasan nila na ang kanilang tinitingnan ay isang malaking hukay kung saan natutulog sina Ken at Anna. Napansin ni Kiraw ang makislap na pilat ni Ken at mas lalo siyang na-curious. Muli sa espasyong iyon na si Ken ay halos maabot na ang katawan ng kanyang ina, ngunit siya na mismo ang niyakap nito at pagkagising niya ay nasa isang sofa siya sa loob ng apartment at agad niyang nakita si Anna. Dinalhan sila ng pagkain ni Kuriko kaso naging alerto si Ken dahil hindi niya kilala ang lalaki. Sinabi ng lalaki na huwag siyang matakot at naghapunan silang tatlo at ibinahagi ni Ken ang kanilang layunin na makarating sa Hakata upang hanapin ang demonyong kayang manipulahin ang oras. Naalala niyang inatake sila ng peace organization sa may ilog kaya nasira ni Anna ang buong lugar. Tinanong niya kung bakit tumulong ang lalaki sa kanila na sagot ni Kuriko ay may kapareho raw siyang karanasan sa naranasan nila. Pumasok siya sa isang madilim na silid at binuksan ang kanyang laptop. Pinanood ang balita tungkol sa pagkawasak sa pampang kung saan itinuturong responsable sina Ken at Anna. Samantala sa peace organization ay iniulat ni President Jingero sa isang general na kung palalayain ni Anna ang kanyang buong kapangyarihan, maaaring mabura ang buong lungsod ng Hakata at galit na galit ang general dahil hindi siya naabisuhan ng peace organization tungkol sa storage demand, at nais niyang ipaalam ito sa ministro bago payagan ang anumang kilos ng organisasyon. Dahil dito ay napilitang ihinto muna ni Jingero ang kanyang plano at nakipag-ugnayan siya kay Coco at sinabing walang nagbago sa plano, kahit wala pa silang autorisasyon mula sa Ministro ng Depensa at sumunod si Coco habang siya, si Yag at ang ilang armadong tauhan ay nasa isang helicopter papunta sa Hakata. Sa apartment ay nasira ni Kuriko ang isang pinggan habang naglilinis at tinanong siya ni Ken kung ano ang nangyari. Laking gulat ng bata nang bumalik ang plato sa kamay ng lalaki at tinanong siya ni Kuriko kung balak pa ba niyang ituloy ang paghahanap sa Demon of Time. Nang sumagot si Ken ng oo ay inimbitahan siya ng lalaki na sumama sa kanya at habang naglalakad sila sa mga lansangan, nakasuot si Ken ng cap at face mask upang hindi siya makilala at tumungo sila sa National Museum ng Kisho, kung saan maraming exhibit ang nagpapakita ng kasaysayan ng labanan ng mga demonyo at tao. Habang naglalakad ay kinausap siya ni Kuriko tungkol sa kung paano ibinabaliwala ng mga tao ang buhay ng mga demonyo na kahit pantay-pantay ang halaga ng bawat buhay. Dinala niya si Ken sa isang exhibit na nagpapakita ng kuko ng isang demonyong tinatawag na pandemonium,
at may computerized narrator na nagsasabing tinatayang nasa 3 milyong buhay ang nawala dahil sa demonyong ito 50 taon na ang nakararaan sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Sabi ni Kuriko na ito ang pinakamakapangyarihang demonyong umiral kailanman at ang ginamit na sandata laban dito ay napakalakas na binago ang mukha ng daigdig. Nalungkot si Ken sa dami ng taong nasawi pero mas iniisip ni Kuro kung gaano karami na demonyo ang namatay. Sa paraan ng pagsasalita ng lalaki ay napagtanto ni Ken na isa ring demonyo si Kuri at sa sandaling iyon, muli na namang lumiwanag ang pilat sa kanyang mukha at tinanong ng bata kung bakit siya dinala ni Kuri sa museo. Bilang sagot ay pinulot niya ang isang bato at ipinaliwanag na bawat bagay ay may memorya at kaya niyang gamitin ang mga alaala ng isang bagay upang maibalik ito sa orihinal nitong anyo. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng bato sa orihinal nitong anyo na isang sinaunang patalim. Gamit ang patalim ay sinaksak ni Kuri ang sarili niya at pinunit ang kanyang balat at ibinunyag na ang kanyang anyong tao ay peke lamang. Ang kanyang tunay na anyo ay isang divine demon na kakaiba at nakakatakot, pero may kakaibang ganda at ikinwento niyang isang taon na ang nakalipas mula nang mabangga ng sasakyan ang dating katawan ng batang lalaking ito at nang masira ang sasakyan. Sinapian niya ito at tinawag niya ang sarili bilang Kuri bilang isang simpleng kapritsyo. Tinanggal niya ang mga organong konektado sa utak ng dating katawan upang tuluyan na niya itong makontrol, at dahil sa kapangyarihan niyang restoration at ang katawan ng batang ito ay hindi kailanman nabulok, patuloy siyang nagkwento habang naglalakad muli sa lansangan. Sinabi niyang ginamit niya ang katauhan ng batang ito para matuklasan kung bakit patuloy na inuusig ng mga tao ang mga demonyo. Tinanong ni Ken kung siya ba ang Demon of Time at sagot ng lalaki na maaaring siya nga ang pinagmulan ng alamat na iyon. Bigla na lang sumakit ng matindi ang ulo ni Ken dahil sa mga demonic particles sa loob niya, at nahulog ang kanyang cup at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadaan ang kaklase ni Kuri na si Asasaki at mabilis na isinuot muli niya ang cup kay Ken at sinabing pinsan niya ito na sinasamahan niya sa lungsod. Habang naglalakad si Asasaki ay nagduda siya at agad tumawag sa pulis upang i-report na may nakita siyang batang kamukha ni Ken. Balik sa apartment ay patuloy pa rin ang sakit ng ulo ni Ken, ngunit mas inaalala niya kung may babalik pa sa buhay ang kanyang ina. Tinanong niya si Kuri kung kaya ba niya itong gawin at humiling ang lalaki na makita ang katawan. Inilabas ni Ana mula sa imbakan ang katawan ng ina at napaiyak si Ken sa kanyang nakita, habang tahimik siyang pinapatahan ni Kuri. Palihim namang kumuha ng sample ng dugo si Kuri mula sa katawan ng ina at sinubukan buhayin ito, ngunit biglang naputol ang proseso nang dumating ang ilang sundalo na pumasok mula sa mga bintana. Agad hinawakan ni Kuri ang braso ni Ken upang tumakas at ngunit bumalik si Ken sandali upang maimbak muli ni Ana ang katawan ng kanyang ina. Naabala sila nang ihulog ng hukbo ang isang bomba na nagpatambak kay Ken at kay Ana na wala ng oras, at habang sinusubukan na kunin ng mga sundalo si Ken, pinaslang ni Kuri ang lahat ng naruroon bago pa sila makagalaw. Habang gustong bumalik ni Ken sa kanyang ina ay iginiit ni Koricho na kailangan nilang umalis at habang tumakas, naambush sila ngunit tinanggol ni Koricho si Ken mula sa mga putok at hindi siya tinatablan ng mga bala. Kumuha siya ng piraso ng bakal mula sa bulsa at inihagis sa mga sundalo na sa kanyang kapangyarihang restoration ay naging mga matutulis na spike na tumapos sa buhay ng mga ito. Gulat na gulat si Ken sa lahat ng nangyayari, samantala ang buong lungsod ng Hakata ay isinailalim sa lockdown habang tinutulungan ng mga militar ang mga mamamayan na lumikas. Nagkukubli sina Kuri, Ken at Ana sa isang abandonadong bahay. Tinanong ni Ken kung kailangang may mamatay para lamang makaligtas sila at sumagot si Kuri at tinanong siya kung ang tanong ba niyang iyon ay nangangahulugang kampi siya sa mga tao. Inilahad niya ang kanyang galit sa sangkatauhan at ipinahayag ang kanyang layunin na lipulin silang lahat. Samantala sina Coco at ang kanyang mga tauhan ay nagsusuri sa apartment na kung saan natagpuan nila ang mga labi ng ina ni Ken, pati na rin ang koleksyon ng mga balat ng tao at sa kabilang banda, hindi na makapag-isip ng maayos si Ken habang pinipilit siya ni Kuri na sumama sa kanya para lumikha ng isang ligtas na lugar kung saan malaya ang mga demonyo sa pagdurusa at pag-uusig ng mga tao. Ngunit masyado nang traumatized si Ken kaya hindi niya ito pinapansin at habang hindi nakatingin si Ken, isang puting buhok na lalaki ang nag-abot sa kanya ng sample ng dugo ng kanyang ina, sabay sabing matutupad lahat ng pangarap ni Ken kung tutulungan niya itong muling buhayin ang pandemonium.
Balik sa apartment ay natuklasan ni Coco at ng kanyang mga tauhan ang isang pader na puno ng mga papel ng pananaliksik na tila bumubuo ng landas papunta sa mga plano ni Kuricho at sa gitna nito ay ang litrato ni Ken. Sa abandonadong bahay ay biglang lumitaw ang ina ni Ken sa harap ng kanyang anak na puno ng pananabik. Samantala sa isang convenience store sa Hakata ay may dalawang sundalo na nagpapahinga nang biglang makakita ng isang palakang demonyo. Agad nila itong binaril at nang bumagsak ang bangkay nito sa lupa ay makikitang naroon sina Ken at Ana sa tabi nito, takot na takot ngunit hindi nagsalita para hindi mahalata. Bumalik sila sa abandonadong bahay kung saan naghihintay ang ina ni Ken, ikinwento ng bata sa kanyang ina ang nangyari habang sinusubukan nilang kumuha ng pagkain, pinatahan siya ng babae at buong tiyag ang nakinig at niyakap siya ng bata at tiniyak ng ina na matatapos na rin ang lahat ng paghihirap niya. Samantala ay dumating si KD sa isang military checkpoint at sinabing kailangan niyang makapasok. Hindi siya pinayagan ng gwardya kaya't naghanda siyang pasukin ito gamit ang kanyang motorsiklo, pero dumating si Coco at siya na mismo ang nagpadaan kay KD. Sa tensyon na kuta ay sinabi kay KD na ang demonyong hinaharap nila ay may layuning lipulin ang sangkatauhan at ayon pa kay Coco, ang layunin ng partikular na demonyong ito ay makakuha ng bahagi ng pandemonium. At ang plano ay ipapagamit si Ana upang sirain ang reinforced glass wall na naglalaman ng bahaging iyon. Pagdating ni Yag ay pinalaya niya si Igizo mula sa kulungan nito kaya't muling nagkita ang demonyo at ang kanyang tagapaggamit. Sa kabila ng nakaraan ni KD ay sinabi ni Coco na kailangan nila ang kanyang kooperasyon, ngunit sagot ni KD siya na lang ang hahanap kay Ken. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kay Ana kapag natapos na ang lahat at sinagot siya ni Coco na ang desisyon ay nasa presidente. Hinusgahan ni KD si Coco sa pagiging mapanlinlang at pagsasabing trabaho lang ang lahat ng iyon, umalis siya na hindi alam na may tracker pala sa kanyang motorsiklo. Dumating siya sa isang abandonadong lugar at nagsimulang maghanap ng heat signatures. Sa isa sa mga bahay ay naroon ang ina ni Ken at naghahanda ng pasta at tinanong ng bata kung bakit hindi niya inihanda ang paborito niyang eggplant na bersyon. Sumagot ang ina na hindi man lang ito pumasok sa isip niya. Inilapit ng babae ang kanyang kamay kay Ana ngunit kinagat ito ng maliit na demonyo ay pinagalitan siya ni Ken ngunit pinatigil siya ng kanyang ina. Pumasok si KD sa bahay at nagtaka kung paano nabuhay muli ang ina ni Ken at nang magkausap sila ng sarilinan, sinabi ng babae kay Ken na kailangan na nilang umalis. Sagot ni Ken ay kailangan niya muna itong sabihin sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ni KD at sinabing ang nilalang na iyon ay hindi ang tunay niyang ina at naputol siya ni Ken at sa malungkot na tinig ay sinabi niyang kahit hindi ito ang tunay niyang ina, matututunan niyang mahalin ito bilang isang ina na paglipas ng panahon. Nang makita niyang umiiyak ang bata at bumalik si KD sa loob ng bahay at determinadong harapin ang huwad na ina, samantala ay lumabas ng bahay ang huwad na ina ni Ken at sinubukan na sundan ni Igizo. Biglang lumitaw ang mga pader na pumaligid sa demonyo at ikinulong siya dahil ito sa kapangyarihang restoration. Nakita ito ni KD at agad tinutok ang kanyang pana sa braso ng huwad na ina at lumapit naman si Ken kay Ana at hiniling na tanggapin ang kanyang bagong ina upang mamuhay silang masaya, ngunit habang nakikinig si Ana ay may narinig siyang ingay sa likod kaya agad siyang nagtungo sa pinanggagalingan nito. Samantala ay hinarap ni KD ang huwad na ina at inutusan itong palayain si Igizo. Subalit sinabi ng kontrabida na ang pakialam lang niya kay Igizo ay dahil mapapakinabangan niya ito at pagkasabi nun ay hinawakan niya ang ilang piraso ng barbed wire sa lupa at ginamit ang kapangyarihang restoration, upang ibalik ang mga spike at pinatama ito kay KD at tumama ito sa kanyang mga binti. Habang nakatali ay nilapitan siya ng huwad na ina na may hawak na kutsilyo at mabilis na pinaputukan ni KD ito ng kanyang mga palaso. Ngunit hindi napigilan ng mga palaso si Ina at nagawa nitong saksakin si KD. Nang makita ito ng sino mang naroon ay agad lumapit ang huwad na ina sa kanya. Habang abala ito ay tinamaan siya ni KD ng isang palaso na may explosive sa mukha na dahilan upang mabunyag ang tunay na anyo ng demonyo sa loob ng katawan nito. Habang nakahiga sa lupa si KD at unti-unting nawawala ng buhay at sinabi ni Kuri kay Ken na kaya niyang iligtas si KD gamit ang kanyang kapangyarihan kung makikinig lang siya. Habang nagsasalita siya ay pumasok ang ilang sundalo pero agad silang pinaslang ng demonyong nasa anyong tao. Maya-maya ay dumating sina Coco at ang kanyang mga tauhan sa abandonadong bahay. Pinalaya nila si Igizo mula sa pagkakakulong at nakita si KD na nakatali at walang malay sa likod. Nang itinatali siya ay napansin niyang nawala na ang kanyang sugat at samantala si Kiraw na nagpapanggap bilang isang sundalo,
ay humihingi ng pahintulot na ipaparada ang kanyang sasakyan sa checkpoint at pinayagan siya ng mga sundalo. Hindi alam na si Ken ay nakatali sa likod ng sasakyan na kasama si Ana na nakakulong din. Nang tinangka ng bata ang pagtakas ay binigyan siya ng kutsara na kuryente ng matinding saksak, dahilan upang masaktan siya ng labis at ipinaliwanag ni Kuri na binago niya ang kutsara ng peace organization upang magamit sa mga taong kontaminado ng demonyo gaya ni Ken. Habang may sugat sa mukha, dinala ng demonyong nakabalat kayo si Ken sa isang museo, na ngayoy ginawang military fortress at sinabi niyang nasa likod ng sasakyan ang bata kaya't dinala ng mga tauhan si Ken sa loob habang siya mismo ang nagdala ng kulungan ni Ana. Habang papalapit sila sa general ay binalaan ang ilang tauhan ng peace organization na naruroon sa museo ang mapanganib na demonyo, kaya't pinigilan silang makapasok ngunit hindi na kailangang lumihis ni Kirao para patayin ang mga armadong taong umaatake sa kanya, habang unti-unting nasira ang kanyang anyong tao at mas lumalabas ang tunay niyang anyong demonyo. Samantala ay dumating sa labas ng museo ang peace organization at nagsimulang magpaputok upang makapasok, ngunit ang military-grade force field ng gusali ay masyadong matibay at hindi kayang mabutas. Sa loob ng museo ay dinala ni Koricho sina Ana at Ken sa silid kung saan nakaimbak ang kuko ng pandemonium. Tinakat niya si Ana na lalo pang pahihirapan si Ken kung hindi siya susunod at sumunod si Ana, ngunit mahina ang kanyang kasalukuyang kalagayan para sirain ang salamin. Upang mapilitang gamitin ni Ana ang buong kapangyarihan niya ay kinuryente ni Kuri si Ken ng labis na nagdugo ang mga mata nito at umuusok ang kanyang ulo, tila niluluto ang utak niya at sa kabila ng pagdurusa ay sinubukan pa ring aliwin ni Ken ang kaibigan niya. Ngunit binigyan pa siya ni Koricho ng isa pang kuryente na dahilan upang tuluyang mawalan siya ng malay at duguan. Sa sobrang galit ni Ana ay nagbago siya sa kanyang halimaw na anyo at tinangkang atakihin si Kuri, subalit nakailag ang kontrabida at siniguradong unti-unting nababasag ang reinforced glass sa bawat suntok ni Ana. Samantala ay may isang halimaw na halaman na lumitaw mula sa ulo ni Ken na isang sanggol na demonyong halaman. Matapos makamit ang layunin at muling binuhay ni Koricho si Ken gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang tuluyan ng kumalma si Ana ay sinabi ni Koricho sa kanya na kailanman ay hindi maaaring magkasundo ang tao at demonyo at inalok niya si Ana na sumama sa kanya. Biglang dumating ang peace organization at si KD sa pamamagitan ng portal at kinuha nila ang natutulog na si Ken at naghanda sa pakikipaglaban sa makapangyarihang kontrabida. Tinanong ni Koricho si Ana kung saang panig siya papanig na sa mga demonyo ba o sa mga tao, ngunit tinanggihan ni Ana ang alok ng demonyo at kinuha ang sanggol na demonyong halaman mula sa kanya pero huli na ang lahat at may hawak na si Koricho na piraso ng kuko ng pandemonium, at gamit ang kanyang kapangyarihang restoration na malapit ng tuluyang pumutok ang kaguluhan. Maya-maya lang ay isang buong komplekso na puno ng mga inosenteng tao ang nawasak ng isang nuclear attack mula sa pandemonium. Sa buong mundo ay nakatutok ang lahat sa balita tungkol sa kaguluhan na dinudulot ng dakilang pandemonium sa lungsod ng Hakata. Si Kiko ay nasa loob ng pandemonium at ginagamit ang kanyang dambuhalang katawan upang wasakin ang lungsod. Pinapaputukan siya ng militar ng lahat ng meron sila kaso tila hindi siya tinatablan at gumanti siya gamit ang isang Kamani Ray. Samantala ay nasa isang war room ang konseho ng gobyerno upang suriin ang sitwasyon at ipinahayag ni President Jinjiro sa konseho na napigilan na ang pandemonium gamit ang nuclear weapons, at kailangan nilang gawin muli ito na tinutulan ito ng general, ngunit sinabi ng presidente na iyon lang ang natitirang paraan. Dahil wala ng ibang opsyon ay napilitan ang general na sabihin na kailangan muna niyang ipagbigay alam sa punong ministro ang plano. Samantala ay nagising na si Ken sa loob ng truck ng peace organization at ininform siya ni Aade na isang demonyo ang napatay mula sa demon particle na nasa loob niya. Nang makita niya ang sanggol na demonyo ay nahanap niya itong napaka-cute, kaso agad siyang nakatanggap ng balitang balak ng gobyerno na gamitin muli ang mga nuclear bomb laban sa pandemonium at napagtanto nilang lahat ng nasa loob ng 100 kilometro ang radius ay mawawala sa mapa. Sa kabilang banda ay iniisip din ni Koricho kung gagamit muli ang sangkatauhan ng mga sandata ng nuclear. Huminto siya upang mag-charge ng isang napakalakas na enerhiyang sinag na direktang nakatutok sa konseho ng gobyerno. Nang matanto ito ng mga opisyal ay natuklasan nilang ang target ng sinag ay ang mismong Tokyo. Samantala ang truck na kinaroroonan ni Ken at Tokyo ay tumatawid sa isang tulay na nagsisimulang gumuho. Agad na kumilos ang buong grupo at gamit ang kapangyarihan ng kanilang mga demonyo upang pigilan ang tulay at mga tao mula sa pagbagsak.
May isang sasakyang malapit ng mahulog at sakay nito ang isang ina at ang kanyang anak na babae at nang tuluyang nahulog ang bata. Sumigaw ang sanggol na demonyong halaman at sa di inaasahang paraan, may isang demonyo ang lumitaw at nagligtas sa bata. Makalipas ang ilang sandali ay sunod-sunod na dumating ang iba't ibang demonyo at nagtulungang iligtas ang tulay. Napagtanto ni Ken ang kapangyarihang taglay ng sanggol na demonyong halaman at pinangalanan niya ito bilang human. Hiniling niya kay Tokyo na bumalik muna sa Hakata upang makausap sina Kirao at KD. Pagkarinig nito ay nagdesisyong tawagan ni KD ang kanyang lolo upang pakiusapan itong itigil ang pagpapalipad ng mga missile. Nalaman ng presidente na nasa panganib ang sariling apo at agad inutusan na ipagpaliban ang atake. Ngunit huli na at sinabi ng general na nailunsad na ang mga missile papunta sa Hakata mula sa iba't ibang direksyon. Habang ang truck ay tumatakbo papunta sa pandemonium ay umakyat si Ken sa bubong at sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Schumann, nagkausap sila ni Koricho sa pamamagitan ng telepatiya. Sinabi ng kontrabida na wala na siyang magagawa kundi gampanan ang papel na napili niya. Ngunit iginiit ni Ken na gagawa siya ng mundong kung saan magkasamang mamumuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo. Sa kabila nito ay sinubukan pa rin ni Koricho na patumbahin ang truck gamit ang malalaking kamay ng pandemonium at nagtagumpay siya. Nakiusap si Ken sa demonyo na huwag mawalan ng pag-asa pero sagot ni Kuri, hindi na siya maaaring tumigil at sinimulan na niyang tatapakan ang bata. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang matapakan ay napansin ni Koricho ang napakaraming missile na paparating, kaya't inilaan na lamang niya ang atensyon niya sa pagsalubong sa paparating na kapahamakan. Samantala si President Jinjiro ay tahimik na nakatingin sa litrato ng kanyang yumaong anak na babae, humihingi siya ng tawad na parang muli niyang nabigo ang kanyang anak. Balik sa lugar na malapit ng sumabog ay tinanggap na ng lahat ang kanilang kapalaran at nagpaalam si Ken kay Ana at sinabi kung gaano siya kasaya sa mga sandaling magkasama sila. Habang umiiyak ay tumulo ang kanyang mga luha sa maliit na nilalang na si Human, at sa di inaasahang paraan ay nag-activate ang kapangyarihan ng sanggol na demonyo. Nagbago si Ana sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo, isang puting anyo ng storage demon. Sa isang iglap ay ginawa niyang maglaho ang pandemonium at lahat ng missile at sabay-sabay na parang nasa langit sila. Nagising si Ken sa dati nilang bahay kung saan naghahanda ng fried noodles ang kanyang ina. Masigla niyang sinabi rito na parang nagising lang siya mula sa isang napakahabang panaginip ng paglalakbay bilang isang demonyo. Doon niya tuluyang napagtanto na hindi lahat ay isang panaginip at sumilip siya sa bintana at nakita si Ana sa kanyang huling anyo. Patuloy siyang kumain ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha at nilapitan siya ng kanyang ina at niyakap at sabay sabing ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Sinabi ni Ken kung gaano niya ito namimiss na ipinaalala ng kanyang ina na walang sino man ang makakabalik mula sa kamatayan at hindi dapat pilitin iyon, sabay banggit ng halimbawa mula sa anime na Fullmetal Alchemist. Habang lalong humahagulgol ang bata at binanggit ng ina niya na mananatili siyang buhay sa kanyang puso, lumapit silang dalawa sa pintuan at nang buksan nila ito ay tumambad sa kanila ang storage dimension at habang lumalakad si Ken papunta kay Ana, lumingon siya pabalik upang magpaalam sa kanyang ina. Samantala ay patuloy pa ring pinipilit ng pandemonium na pabagsakin ang mga missile na nakalutang sa ere. Nakita ni Honey sina Ken at Ana sa malayo at tinangka silang barilin kaso pinigilan iyon ni Ana gamit ang kanyang kapangyarihan bilang storage demon. Pinayagan niya pagkatapos na tamaan ng mga missile ang katawan ng pandemonium na siyang tuluyang nagwasak dito at nag-iwan na lang ng katawan ni Kuri. Nakiusap si Ken sa demonyo na tumigil na sa pakikipaglaban at nangakong lilikha siya ng mundo kung saan mabubuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo. Nang makita ng demonyo na tunay ang kabutihan ng puso ni Ken at pumayag itong bigyan siya ng pagkakataon, ngunit binalaan siyang babalik ito at lilipulin ang sangkatauhan kapag nabigo siya. Bago tuluyang maging abo ay hiling ng demonyo na ibalik ni Ken ang pagkakakilanlan na inagaw nito mula kay Kirao at ilibing ito. Maya-maya ay nagising na sina KD, Coco at ang iba pa at sinabi ni Ken sa kanila na papayagan na sila ni Ana na makalabas sa storage dimension. Isa-isa silang umalis at sa malayo ay napansin ni KD ang isang lalaki na ang taong nawala maraming taon na ang nakalipas. Tinangka niyang hilingin kay Ana na manatili pa ng kaunti kaso nawala na siya bago pa man siya makapagtanong. Habang si Ken ay halos paalis na rin ay napansin niyang hindi sasama si Ana at pinilit niya itong sumama. Ngunit unti-unti na siyang bumabalik sa tunay na mundo at nagbalik siya sa dating lugar ng labanan sa Hakata, at nakita ang katawan ng kanyang namatay na ina sa malapit.
Isinagawa ang isang funeral para sa kanyang ina kung saan nakiisa sina Coco, KD at maging ang presidente at tinutupad ni Ken ang pangako ng demonyo na inilibing niya sa tabi ng isang puno at mula sa malayo, pinapanood ng presidente at ni KD ang seremonyang iyon habang nag-uusap tungkol sa Sorry Island. Ayon sa nakita ni KD ay posible raw itong bawiin at may salba ang kanyang ina at napaisip ang presidente na sa loob ng maraming taon na inusig nila ang mga demonyo, hindi nila ito kailanman sinubukan na kausapin o humingi ng tulong at inamin niyang ang kinabukasan ng peace organization ay nasa kamay na ngayon ng kanyang apo at ng bagong henerasyon. Magkahawak kamay silang dalawa na isang tunay na koneksyon sa wakas. Maya-maya ay ipinagdiwang ang kaarawan ni Ken kasama sina KD at ang iba pa sa apartment ni Coco at naghain ng mainit na hot pot si Itinino para sa lahat. Ipinahayag na ngayon ay nagtatrabaho na si Ken kasama ang mga siyentipiko ng Peace Organization, masayang nakikipag-interact kay Schumann upang matutunan kung paano gumagana ang mga demonyo. Gumawa rin sila ng kampo para sa mga demonyo upang sila'y maging malaya at habang muling binubuo ang lungsod, nagtutulungan ang mga tao at demonyo sa pagbangon at ano ang dahilan ng pagkakabati nila ay tanungin na lang daw si Netflix. Ang mahalaga ngayon si Ken ay nasa harap ng isang malaking komperensya, ikinakalat ang advokasya ng mapayapang pagsasama ng mga tao at demonyo at matapos ang kanyang talumpati ay pinalakpakan siya ng mga tao. Mula sa malayo ay tila nakita niya ang catering demon na nakatingin sa kanya pero hindi siya sigurado kung totoo ba ito. Pagkatapos ay dinalaw ni Ken ang puntod ng kanyang ina at sinabi niya kung gaano niya ito namimiss pati na rin si Anna. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Anna mula sa malayo at napangiti ang bata habang tumutulo ang kanyang luha.